Ingat! Leah, nasaan ka? Huwag kang mag-alala, nandito si Papa para iligtas ka. Ayos ka lang ba, bata? Alam mo ba, na delikado ang ginagawa mo? Bakit ka naglalaro mag-isa sa tubig? Kung walang nakakita sa'yo, hindi mo na makikita ang mama at papa mo. Huwag mo nang gagawin yan ulit. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko na po. Salamat po, ate maganda. Leah, nasaan ka? Nasaan ka? Ang kasama mong matanda? Opo, Sige, bilisan mo na. Huwag mong pag-alalahanin ang pamilya. opo, salamat po sa pagligtas sa akin. Sana pala hindi ko na lang siya dinala dito. Paano na lang kung nawala siya? Anong gagawin ko? Teacher Grace. Leah, saan ka ba nagpunta? Sobrang kinabahan ako. Nadapa ka ba? Paano ko sasabihin sa papa mo pagdating niya? Leah, ayos ka lang ba? Papa, na-miss kita. Kaya pinasama ko si Teacher Grace para hanapin ka. Ayos lang ako. Naglalakad lang ako sa tabi ng lawa. Hindi ako nahulog sa lawa. Nadapa lang ako sa tumpok ng mga tuyong dahon. Papa, magpapalipad na ako ng saranggola, ha? Ang batang yan. Ganyan talaga ang mga bata. Paglaki nila, maiintindihan din nila ang intensyon mo. Sa kabila ng lahat, salamat, Teacher Grace, sa pagdala ng bata para bisitahin ako. Salamat, Teacher Grace. Ayos lang, mabait si Leah. Mas makabubuti sa kanyang paglaki Kung mabubuhay siya, sa isang maayos na relasyon ng magulang at anak. basta tratuhin ko ng maayos si Leah. Malalaman ni Marco. Ako ang perpektong pagpipilian para maging mama ni Leah. Mukhang may kailangan pa rin ang ganitong kasal. Makakatulong ito sa kapaligiran ng paglaki ni Leah. Siyempre po. Nga pala, Papa ni Wanwan, ang mga marka po ni Wanwan kamakailan ay medyo bumaba. Gusto ko po sanang bigyan si Wanwan ng home tutoring. Sa tingin niyo po, kailangan ba? Sige po, kukunin ko po si Ma'am Wen sa pinakamataas na presyo sa merkado. Tungkol naman po sa magandang relasyon na nabanggit ni Ma'am Wen, kakausapin ko po si Juan Juan kung paano ito sasabihin. Sa ngayon po, mas mainam kung pipiliin niyo po ang isang babaeng mas pamilyar kay Wanwan. Kung ganoon po, magkakaroon po ba ng problema sa pagitan namin ng aking fiance at ni Juan Juan? Kayo po, engaged na po kayo. Opo, Kailangan pa ring dahan-dahanin. Ang pag-iisip ni Wanwan. Sinong babae ang mangangahas sa Iris sa plano ko? Hindi ako naniniwala na agad tatanggapin ni Wanwan ang isang madrasta. Maghintay ka lang, marami akong paraan para kalabanin ka. anong ginagawa mo rito? Ikaw si Paolo Santos. Paano mo nalaman? Sadyang ako ang pinuntahan mo. Siya pala. Narito ako para tuparin ang kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal. Naalala ko, ang anak ni President Pei ay si Sofia, hindi ba Reyes ang pangalan mo? Ang taong dapat mong makilala ay si Sofia. Siya ang ate ko, pero malubha siyang nasugatan. Kaya hindi siya makakapunta. Kaya pinapunta ako ng nanay ko para palitan siya. Kalokohan. Ang ganitong seryosong bagay. Pasensya na po. Alam ko pong napakawalang katuturan ng bagay na ito. Ang ganitong kawalang katuturang bagay, madali mo lang bang sinang-ayunan? Hindi mo ba alam na ang kasal ay dapat nakabatay sa pagmamahalan ng isa't isa? Alam ko po. Pero bukod sa pagpapalit sa kasal, wala na akong ibang pagpipilian. Kung ayaw mong magpalit sa kasal, bakit ka pa dumating? Pinangako ko kay President Pei, natutuparin ang kasunduan sa kasal. Ito ay kasunduan namin. Pero sa pagkakaalam ko, hindi kayo gaanong magkakilala ni Sofia. Kaya, mahalaga ba sa iyo kung sino ang tutupad sa kasal? Alam mo ba, ang sinasabi mo, maaari bang gawing biro ang ganitong bagay? Kung ganoon, pinahahalagahan mo ba ang sarili mong kasal? Kung pinahahalagahan mo, paano mo basta-basta pakakasalan ng isang estranghera? Ikaw, Pasensya na po. Hindi ko po iyon ibig sabihin. Pinapaniwala ko ang isang estranghero. Natanggapin ako bilang asawa niya. Baliw na rin ako. anong nangyari sa kanya? Kung hindi mo ako tatanggapin, aalis na lang ako. Sandali lang. Pumasok ka muna. Villa area ito, hindi ka makakakuha ng tax. Hindi na po, kaya ko. Sige, kahit kaya mo. Paglabas mo rito, mapapagod lang ang paa mo. Kahit pa pumayag ako, napalitan mo ang ate mo. Huwag mong hayaang dahil sa galit ay masaktan ka. Saan naman ako pupunta ngayon? Kapag nalaman ni President na hindi ko natupad ang kasunduan sa kasal, hindi niya ako kakausapin ng maayos.
Halika. Upo ka. Hello, Ma. Anak, dumating na ba ang asawa mo? Nakita ko na. Mabuti naman, magkasundo kayong mabuti. Kahit na mabait din si Sofia, hindi pa rin siya. Sa pamilya Santos, kayo dalawa. Bilisan ninyo at bigyan ako ng tunay na Ha, Ma. Malayo pa yan. At hindi ako sangayon sa ganitong bigla ang kasal. Papayag ba ang babae? Basta, kasal na kayo. Pagandahin ninyo ang inyong relasyon, tiyak na magagawa ninyo yan. Alam na ni Paolo Santos na hindi ako si Andrea Reyes. Kung sasabihin niya sa nanay niya, Eddie, hindi ko matatapos ang kasunduan sa kasal na ito. Ano ang gagawin ko? Manatili ka kung gusto mo talagang palitan ang ate para tapusin ang kasunduan sa kasal. Talaga? Talaga, pero madalas akong wala sa bahay. Hindi mo kailangang maging masyadong formal. Kapag gusto mo nang umalis, magdidiborsyo tayo. Pero, walang gamit ng babae sa bahay. Sandali. Hello, magpadala ng ilang gamit ng babae dito. Kasama na ang toiletries, at damit na medium size lang. Sige, sir. Sa guest room ka na lang, dadalhin kita. Nasaktan ang paa mo ngayon, kaya magpahinga ka muna. Kahit na manatili ako ngayon, ano pa ang mangyayari? Ano ang gagawin ko sa hinaharap? Hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal. Pero wala akong kakayahang kumita. Hindi ako pwedeng palagi istorbohin si Paolo Santos. Ang sobrang pagdepende sa iba ay magdudulot ng pagkasawa. Dapat kong isipin ng mabuti ito. Hindi tama. May dalawa pa akong tiyak na makakahanap ako ng trabahong kaya kong gawin. Ha? Ayos ka lang. Ayos lang. Bakit biglang nawalan ng kuryente? Baka nag-trip ang breaker. Huwag kang mag-alala. Titingnan ko. Ha? Yun, okay na yata ako. Oh. Yun. Yung pinadala ng assistant, dinala ko na rito. Titignan ko lang ang electrical circuit. Oh. Nagpadala pa siya ng damit para sa akin. Ang thoughtful niya. At least, kapag magkasama kami, hindi magiging awkward. Elngan, Papa, nandito ka na. Halika. Bakit ka nandito? bahay ko to. Ito ang bahay ng magiging asawa ko. Naayos ko na ang circuit breaker. Bie. Ito ang anak kong si Sofia. Anak, may anak si Paolo Santos. Nakikitira siya sa bahay namin. Hindi ko sasabihin kay Papa na muntik na akong mahulog sa ilog. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Papa. Papa, bakit po? Dahil si At Bie, ang fiancé ni Papa. Ano? Ako? Magkakaroon na ba ako ng stepmom? Parang ganoon na nga. Sabi ni Teacher Wen, kapag may stepmom, may stepdad din. Sofia, gawin mo na ang homework mo. HMPH. May anak ka. Alam ba ito ng nanay ko? Nasabi ko na, ang tungkol sa akin na may anak ako kahit hindi kasal. Alam na ng buong lungsod ng San Roque. Ano? Hindi mo alam? Walang nagsabi sa akin. Alam ko na nga, maglalagay ng patibong si Pay 1C para sa akin. Patawad, ang nanay ko ay hindi nagsabi sa'yo ng maaga. Hindi ko hahayaang pakasalan mo ako. Makakasama lang ito sa'yo. Maghiwalay na tayo. Tapusin na natin ang walang kwentang relasyong ito. Ang ginawa ng nanay ko ay mali rin. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang marriage certificate mula sa nanay ko. May pananagutan din pala siya. Sandali, hindi ko naman kinaiinisan ang mga bata. Ang kasunduan sa kasal na ito ay pwede pa rin ituloy. Nararamdaman ko na mabuting tao ka. Talaga? Kung gayon, maaari pa tayong magkasama ng mas matagal. Ay, napala. May business trip ako bukas. Pakibantayan mo muna ang bahay. Ito ang supplementary card ko. Lahat ng gastos sa dito mo na lang ibawas. Ito, Kunin mo na dahil ikaw ang mag-aalaga sa bahay. Nararapat lang yan. Huwag kang mag-alala. CJ, Alam ko na nga, dumating na ang stepmom. Wala nang magandang araw. Pagdating pa lang, kinuha na ang pera ni Papa. Palalayasin kita. Habang nasa business trip ako, pakibantayan mo rin si Juan. Okay, bukas may tutor na darating para turuan siya. Huwag mo siyang hayaang magpag-alagala. Esan, CJ, Juan,
Aalis si Papa bukas para mag-business trip. Okay lang ba na si Ate Zixia ang mag-alaga sa'yo? Alam ko na. Teacher Wen, nandito ka na pala. Tara na, mag-aral na tayo. Sige. Sino ka? Bakit ka nandito? Ako ang... Pansamantalang tagapag-alaga ni Juan Juan. Sige na, mag-aral na kayo. Hindi ka. Talaga, Juan Juan, nakalimutan mo na ba kahapon? Kung sino ang pinapakinggan mo sabi ni Papa? Hindi kaya siya ang fiancé ni Ting Chet. Ang bilis naman niyang lumipat dito. Maaga o huli, palalayasin kita. Sige, mag-aaral na kami. Anong nangyari? 1-1. Teacher Wen, ayoko pong magpakasal si Papa. Ayoko po ng stepmom kahit kaunti. Natatakot ka ba na masama ang trato niya sa'yo? Oo. Kung ayaw ni 1-1 sa kanya, dapat mong sabihin kay Papa at ipakita mo rin ang pagkamuhi mo sa kanya. MM. Juan Juan, halika na, kumain na tayo. Ayoko kumain ng luto mo. Juan Juan, may sinabi ba sa'yo ang ibang tao? Hindi ibang tao si Teacher Wen. Ikaw ang ibang tao. CJ, kung ayaw mong kumain, huwag kang kumain. Ikaw, isusumbong kita kay Papa. Isusumbong, kung hindi ka kumain, mamamatay ka sa gutom at hindi mo na makikita si Papa. Ikaw, nanaginip ka lang. Madali pa ring lokohin ang mga bata. Mama, masama ang pakiramdam ko. Gusto kong uminom ng tubig. Juan Juan, anong nangyari sa'yo? Mama, masama ang pakiramdam ko. Halika, Juan Juan. Halika. Juan Juan, matulog ka na. Okay na ang lahat. Juan Juan. Enan. Anong nangyari? Anong nangyari kay Joy? Nilagnat siya kagabi. Siguro nilamig. Madali kasing ginawin ang mga bata, pero okay na siya ngayon. Mabuti naman. Nga pala, baka kailangan mong bantayan ng kaunti ang tutor ni Joy. Anong nangyari? Pakiramdam ko. Parang tinuturuan niya si Joy ng mga ideyang hindi maganda. Pero, hula ko lang naman. Bantayan mo na lang. CJ. Ay, binilhan mo si Joy ng regalo. Barbie doll. Sa totoo lang, mas gusto niya. Nasamahan mo siya, kaysa sa regalo. Ang oras na kasama mo siyang magpinta, ay mas mahalaga kaysa sa mamahaling Barbie doll. CJ, sa totoo lang, hindi lang, si Joy ang binilhan ko ng regalo. Mayroon din ako para sa'yo. Narinig kong mahilig kang magpinta. Ito ang drawing tablet para sa'yo. Hindi ko inakala na binilhan mo rin ako ng regalo. Sa drawing tablet na ito, makakagawa na ako ng comics. Ganoon mo ba kagusto? Salamat, Paolo. Ubo. Joy, may sakit ka ba? Opo. Alam ko na, hindi niya kayang alagaan si Joy. Sabihin mo sa teacher. Siya ba ang dahilan? Kaya ka nagkasakit, isasama ka ni teacher sa tatay mo. Hindi pwedeng ganyanan kanya. Parang mabait naman po siya sa akin. Joy, hindi ka dapat magpalinlang sa kanyang matatamis na salita. May mga babae na ganyan manloko.
Kapag bumaba ang iyong pagbabantay, siya ay dahan-dahan kang paparusahan. Talaga po, MMHMM. Ganyan talaga kasama ang mga stepmother. Sir Zai, sa tingin ko po, hindi maganda ang kalagayan ni Wanwan kamakailan. May ilang bagay po na kailangan ninyong malaman. Papa, ayoko kay Ziksha. Kinurot niya ang tenga ko. Sabi niya paparusahan niya ako. Tapos, habang wala ka, hindi niya ako pinakain. Sabi niya papatayin niya ako sa Sir Zai, nang dumating po ako kanina, ang mukha ni Wanwan ay talagang masama. Baka si Ziksha ay masyadong mahigpit sa kanya. Zixia, totoo ba yan? Talaga? Juan, kailangan mong ninawin ang sitwasyon. Kailan ko ba kinurot ang tenga mo? Noong nakaraang beses po, noong muntik na akong mahulog kalawa. Kaya pala noon, niligtas ni Zixia si Juan. Tapos, kailan ko naman sinabing papatayin kita sa gutom? Noong hindi po ako kumain, sinabi niyo po na kung hindi ako kakain, hindi na babalik si Papa. Juan, ginawa yan ni Ate Zixia para sa ikabubuti mo. Oh, ginawa niya yan para hindi na ako maglaro sa tubig. Kaya niya kinurot ang tenga ko para kumain ako. Kaya niya sinabi yun. Juan, mag-uusap tayo mamaya. Ma'am Wen, bilang isang guro, ganyan ka kawalang alam sa tama at basta na lang nagtatanong sa iba. Tama ba yan? Pasensya na po. Ako po ang nagkamali kay Ziksha. Sobrang nag-alala lang po ako kay Wanwan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na lang yan papansinin. Huwag na sanang maulit. Sige po. Sa totoo lang, hindi ko anak si Joy. Ano? Kung gayon, kaninong anak si... Anak siya ng matalikong kaibigan. Nagkaroon sila ng aksidente sa sasakyan. Namatay agad ang kaibigan ko at ang asawa niya ay naging komatos. Kaya inampon ko si Joy. Minsan, hindi ko rin alam kung paano ko pakikitunguhan si Joy. Esan, sa totoo lang, pakiramdam ko. Matagal ka nang itinuring ni Joy na tunay niyang ama. Wala siyang alaala sa kanyang ina. Sa paningin niya, ikaw lang ang tanging kamag-anak niya. Dapat, kausapin mo siya ng maayos. Tama ka. Sensitibo si Joy. Talagang dapat ko siyang samahan ng mas madalas. Papa. Pasensya na po. Joy, nag-aalala ka ba na kapag nagpakasal si Papa, hindi ka na niya mamahali? Tama ba? Sabi nila, kapag mayroon ng stepmom, magkakaroon na si Papa ng bagong anak at hindi na niya ako mamahalin po. Mabait si Bia, kahit na isang estranghero, ililigtas niya. Siguro, dapat kong seryosohin ang pag-iisip tungkol sa kasunduang ito. Joy, magpakasal man si Papa o hindi, ikaw pa rin ang pinakamamahal na anak ni Papa. At saka, mabait naman sa'yo, si Atbia, di ba? Joy, matulog ka na. Ayos lang. Kapag inaalagaan niya ako, napakabait niya. Napakabait ni Ate Bea sa akin. Talaga bang peke ito tulad ng sinabi ni Guru Wen? May mga bagay na hindi mo kailangang pakinggan mula sa iba. Dapat mong maramdaman ito para sa iyong sarili. Para sa iyo po. Bakit sa akin? Ay, basta para sa iyo yan. Kasi, pasensya na po. Kahapon kasi. Nagsusorry si Joy. Pero, sapat na ba ang isang mansanas? Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng laruan ko. Pwede mo ba akong patawari? Isa, pwede naman. Pero, Joy, huwag mo nang ulitin ang ganyang pagkakamali sa susunod. Naiintindihan ko po. Hindi naman ito sira. Bakit hindi lumilipad? Bie, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nakaupo dito mag-isa? Hindi lumilipad ang saranggola na ito. Sira na ang saranggola na ito. Gusto mo bang palitan natin ng bago? Ayoko po. Ito lang po ang gusto ko. Bakit ito ang gusto mo? Kasi po, regalo ito ni Papa sa akin noong kaarawan ko. May paraan si Ate Maria. Kaya niyang paliparin muli ang saranggola na ito. Talaga po. Naman. Tara, ayusin natin ang saranggola. Una, ayusin natin ang mga sirang bahagi. Pagkatapos, palitan natin ang disenyo. Okay na. Bie, subukan natin sa labas, okay? Okay.
Anong ginagawa ninyo? Inaayos po ni Ate Maria ang saranggola ko. Naayos na agad. Regalo mo ito kay Bea. Noong kaarawan niya. Marunong ka ring mag-ayos nito. Ang galing mo. Tara na. Tara. Wow, Halika, Bea. Tandaan mo, hindi dapat masyadong mahigpit o maluwag ang tali ng saranggola. Papa, lumilipad na ang saranggola. Papa, lumilipad na ang saranggola. Maria, hindi kita palalampasin. Akala mo ba magiging tunay ka, ginang ng mga santos? Managinip ka. Maria, maghintay ka lang. Ang mga litratong ito, pinaghirapan ko gawin. HMPH, kapag kumalat ang mga litratong ito, maaapektuhan ng bagong proyekto ng Santos Group at magbabago rin ang presyo ng stock. Hindi ako naniniwala na ipagtatanggol ka pa ni Paulo sa harap ng interes ng kumpanya. Anong nangyari? May problema ba? nagkaroon ng pagbabago sa presyo ng stock ng kumpanya. Sir, masama po ang balita. May nag-post sa online ng serye ng ebidensya na nagsasabing nagkaroon ng data leak sa bagong produkto ng aming kumpanya. Mayroon ding mga larawan ng nag-leak ng impormasyon. Ngayon, nagkakagulo ang mga tao sa kumpanya. Ang mga tawag ng mga direktor ay sa akin na lahat napupunta. Ipinadala ko na po sa inyo ang ebidensya. Ano ito? Hindi ko po ginawa ang ganyang bagay. Alam ko. Mukhang may gustong manira sa Saksi Group, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may manira sa'yo. Esan, Mag-post ng anunsyo sa official website. Magpapatawag ako ng press conference para linawin ito. Susundan ko ang pinagmulan ng balita. Gusto kong malaman kung sino ang gumawa nito. malabo ang pagkakaproseso ng larawang ito. Mukhang may bakas ng pagkapis. Nakita ko ang orihinal na larawan online. Marco, sa press conference para sa paglili, pwede ba akong sumama? Naman, mas mainam kung ang taong sangkot mismo ang haharap. Sir Marco, ang pagmamadali ninyo sa press conference na ito ay dahil ba sa takot na maapektuhan ang stock price ng Zai Group at ang paglulunsad ng bagong produkto? Tatanungin ko po ang ginang na ito, ano po ang relasyon ninyo sa Zai Group? Bakit po siya nakapasok sa inyong pribadong espasyo? Sinasabing ang board of directors ng Zai Group ay nagsimula ng kumilos para tanggalin kayo sa posisyon bilang CEO. Totoo po ba ito? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marco, ang CEO ng Saksi Group. Salamat po sa inyong pagdalo. Sa press conference na ito, dito po ay lilinawin ko na ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa produkto ng aming kumpanya ay pawang, walang katotohanan. Ang press conference bukas ay magaganap sa takdang oras. Ang press conference bukas ay magaganap sa takdang oras. Sa oras na yon, makikita nyo ang tunay na specs ng produkto. Ito ay ganap na, hindi tugma sa datos na kumalat sa ebidensya. Pangalawa, kung may pagkalat ng impormasyon sa produkto ng aming kumpanya, hindi ba't mas mabilis na iulat ito sa mga otoridad? Pangatlo, ang mga larawang ito ay peke talaga. Sir Marco, bakit ninyo po sinasabing peke ang mga larawang ito? Ang mga larawang ito ay mukhang hindi naman na pa. Ako po ang taong sangkot sa isyong ito. Ang mga lugar na ito ay hindi ko pa napuntahan. Ang mga larawang ito, bagamat malabo ang pagkakaproseso, ang bakas ng pagkapis ay napakalinaw pa rin. Ako po ay nag-aral ng sining, kaya't agad ko itong nakita. Kung hindi kayo naniniwala, maghanap lang kayo ng kahit sino, eksperto sa at makikita rin nila. PS. Sir Marco, paano ninyo po mapapatunayan na ito ay napa? Maaari po ninyong tingnan ng mabuti ang larawang ito. Ang lokasyon ng ilaw sa larawang ito ay nasa kanang itaas, ngunit ang mukha ng tao ay may direktang ilaw. Ang ganitong uri ng larawan ay tiyak na pinagsama sa isip. Naniniwala akong mayroon na kayong sagot sa inyong isip. Pananagutin ko ang nagpakalat at gumawa ng mga bagay na ito. Sa huli, nais kong ipahayag sa inyong lahat ang isang balita. Ang ginang na ito ay aking asawa. Kasal na po kami. Hindi siya isang tagapagkalat ng impormasyon at lalong hindi siya kung sinong tao lang. Bie, pasensya na. Nang walang pahintulot mo, inilabas ko ang balita. Hindi ko maintindihan. Hindi ba ito makakaapekto sa kumpanya? Hindi. Ito ang pinakamahusay na iigay. Gaano man karaming ebidensya ay hindi makakapantay sa pahayag na ito. Naintindihan ko. Bea Reyes, akala mo ba sa ginawa mo ay magiging asawa ka na ng CEO ng Santos Group na naginip ka lang, hindi kita palalampasin. Sir, sinundan ko ang IP at nahanap ang computer ng nag-post kahit may encryption. Pero, madali lang itong na-crack na ipadala ko na ang ebidensya sa inyong email. Maria,
Sir Santos, pakiramdam ko, hindi maganda ang kalagayan ni Joy kamakailan. May ilang bagay na kailangan ninyong malaman. Papa, ayoko kay Bea Reyes. Kinurot niya ang tenga ko at sinabing didisiplinahin niya ako habang wala ka. Hindi niya ako pinakain at sinabing papatayin niya ako sa gutom. Sir Santos, nang dumating ako ngayon, ang mukha ni Joy ay napakapangit. Baka si ay masyadong mahigpit sa kanya. Bea, totoo ba ito? Talaga? Joy Santos, kailangan mong linawin ang sitwasyon. Kailan ko ba? Kinurot ang tenga mo. Noong nakaraang beses, namuntik akong mahulog sa lawa. Kaya pala noon, si Bea ang nagligtas kay Joy. Tapos, kailan ko naman, sinabing papatayin kita sa gutom. Noong hindi ako kumain, sinabi mo na kung hindi ako kakain, hindi na babalik si Papa. Joy, ang ginawa ni Ate Bea ay para sa ikabubuti mo. Oras na para kumain. Nalaman na ba kung sino ang gumawa nito? Ginang Maria. Sir Santos, may gusto po ba kayong pag-usapan sa akin? May ilang bagay akong itatanong sa'yo. Ano po iyon? Tatanungin kita kung bakit mo inilabas ang mga maling chismis tungkol sa Santos Group. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Talaga? Gusto mo bang tingnan kung ano ang nasa loob ng file? Hindi ko ito ginawa. Ako. Sa ganitong sitwasyon, gusto mo pa ring magkaila? Gusto mo bang ipatawag namin ang pulis? Pasensya na po. Mahal ko lang si Paulo. Naguluhan lang ako. Pasensya na po. Pasensya na po. Bea, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Wala namang nawala sa Santos Group, di ba? Patawarin ka? Maria, noong nagkakalat ka ng chismis sa labas, naisip mo ba ang araw na ito? Ako. Bibigyan ka ng batas ng nararapat na parusa. At, tinanggal ka na sa trabaho. Simula ngayon, wala nang sinuman sa buong Jiangxi ang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Bakit puro paglalarawan ng ba? Enan, Gusto mo bang maging modelo ko? Sakto, gusto kong gumuhit ng portrait. CJ, gusto kong makita kung paano mo ako iguguhit. Heto, Bea, isa kang henyo sa pagpipinta. hayaan na, mas mabuting lumabas muna. Ikaw si Bea Reyes. Kilala mo ako. Kakapulot ko lang nito. Siguro nahulog mo. Mukhang naliligaw ka. Anong ginagawa mo rito? Salamat, may hinahanap ako, pero hindi ko nakita. Kaya mo ba? Kaya ko. Papa. Papa, nanaginip ako ng masama. Papa, nanaginip ako ng masama. Nanaginip ako ng halimaw. Nakakatakot. Anong nangyari sa mukha ninyo? Ang pula ng mukha ninyo. Wala lang. Siguro. Sobrang init ng heat. Mukhang may nangyayari kina Papa at Ate Bea. May problema kayo, kaya hayaan ninyong ang dakilang si Wanwan ang tumulong sa inyo. Papa, Ate Bea. Pwede ba ako matulog kasama ninyo? Hindi ko pa nasusubukan na matulog kasama ninyo. Ayaw ninyo ba sa akin? Hindi ninyo man lang ako papatulugin kasama ninyo. Paano kung pagbigyan na lang natin si Juan Juan? CJ.
Papa, lumapit ka kay Ate Bea. Ang mga papa at mama sa TV ay magkatabi palagi. Hindi ko dapat pinagbigyan. Ang lapit naman nito. Ay, ganyan dapat. Good night. Hindi ko alam kung sino talaga ang pinahihirapan. Magandang umaga. Magandang umaga. Nasaan si Juan Juan? Saan siya nagpunta? Magandang umaga. Oh, Bie, isa kang henyo sa pagpipinta. nasaan si Juan Juan? Saan siya nagpunta? Bie, iniiwasan mo ba ako? Hindi. Bie, iniiwasan mo ba ako? Hindi. Hindi. Bie, sa mga araw na ito, masaya ako nakasama ka. Dati, akala ko ang kasal ay responsibilidad lang. Ngayon, umaasa akong ito ang bagong simula natin. Dati, hindi ko inakala na makakaranas pa ako ng ganit payak at masayang buhay. Pero Paolo, hindi lang ako magiging isang ordinaryong may bahay. May mga pangarap ako. Gusto kong magpinta. Gusto kong magkaroon ng sarili kong gawa. Bie, alam ko ang mga pangarap mo. Hindi ako ang tipo ng lalaki na hahadlang sa pangarap ng asawa niya. Studio, materials, guro, basta kailangan mo. Ihahanda ko para sa'yo. Hindi na kailangan, Paolo. Ang drawing tablet na ibinigay mo sa akin dati ay sapat na. Gumagawa na ako ng comics. At maganda ang feedback. Ate Andrea, tingnan mo ang dinosaur na iginuhit ko ngayon. Ang galing, di ba? Ang galing. Mas maganda ang pagkakaguhit mo kaysa kahapon. Sige, maglaro ka na. Paolo, ang comics ko, biglang tumaas ang views kamakailan. Talaga? Alam kong kaya mo yan. Hello, ma. Bukas, pupunta ako sa bahay mo. Ikaw at ang asawa, maghanda kayo para salubungin ako. Hindi, kami. Anong kayo? At ayaw mo bang pumunta ako? Ay, hindi po. Sige, yan na ang usapan. Bukas. Nang hapon, pupunta ang mama ko. Hindi pa niya alam ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal. Ano nang gagawin natin? Bukas. Nang hapon, pupunta ang mama ko. Hindi pa niya alam ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal. Ano nang gagawin natin? Paano kung malaman niya? Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Ayusin ko lang ang master's bedroom, tapos matutulog tayo ng magkasama. Kung magtanong siya, sabihin natin na matagal na tayo magkasama kahit malaman pa niya ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal. Wala siyang magagawa sa atin. Ano nang gagawin? Nakakahiya. Ah, Huwag kang mag-alala, hindi ako lalampas sa limitasyon. alam ko, hindi ka ganoong klaseng tao. Hihintayin ko ang araw na talagang handa ka na. Matulog ka na. Magpahinga ka ng maayos para masalubong mo ang mama ko. Esan, Paulo, bilisin mo, buksan mo ang pinto, tingnan mo kung anong magagandang bagay. Ang dinala ko para sa inyo, ay nako, ang biyahe kong ito sa ibang bansa, halos ikamatay ko sa pagod. Sino ka? Nasaan si Paulo? wala si Paolo. Ako na ang kukuha para sa iyo. Ikaw ba ang bagong katulong ni Paulo? Hindi po, tita.
Ako si Andrea Lee, ang asawa ni Paolo. Andrea Lin, ang anak na itinakwil ni Pei Wanchi. Paano nangyari na ikaw, ang asawa ni Paulo? Ikinasal ako ng pamilya Pe. Anong biro yan? Tatawagan ko si Pei Wanchi para linawin to. Aba, ang galing ninyong pamilya Pei. Naglakas loob kayong lokohin ako, at ikaw, sabihin mo sa akin ng totoo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa totoo lang po, ang nakipag-date sa anak ninyo ay ang ate ko, si Sophia Lu. Pero, naaksidente siya at malubhang nasugatan. Kaya, pinilit ako ng mama ko na magpakasal kapalit niya. Kalokohan. Ang pamilya Pei, nagawa pa, ang ganitong pagpapalit ng ikakasal. Baliw ba ang mama mo? Hindi dapat pinaglalaroan ang kasal. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Kailangan ninyong maghiwalay. Ang gusto ko ay si Sophia Lu, na may magandang pag-aaral at ugali. Hindi ikaw na impostor. Tita, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Ano man ang mangyari, ako ang nagtapos ng kasunduan na ito. Umaasa akong matatanggap ninyo ako. Ikaw, manahimik ka. Halika, Bea. Halika. Joy, Ilse, matulog ka na. Ayos na ang lahat. Una, aayusin natin ang mga nasirang bahagi. Pagkatapos, babaguhin natin ang disenyo. Okay na. Joy, labas tayo at subukan, okay? Sige po. Lola, mabait po si Ate Bea. Sobrang bait niya po sa akin. Huwag niyo po siyang paalisin, please. Ano ba ang alam ng bata? Ito ay usapan ng matatanda. Imposibleng makontak si Patricia Reyes. Ang pinakakinatatakutan niyang makita, ngayon ay ikaw. Ma, nandito na po kayo. Paulo, nandito ka na. Tingnan mo agad. Hindi siya si Andrea Lim. Mali ang napangasawa mo. Hindi pwede. Kailangan ninyong maghiwalay agad habang wala pa nakakaalam. Ang pamilya Reyes, naglakas loob na lokohin kami. Ang perang ininvest sa pamilya Reyes, kailangan bawiin agad. Si Patricia Reyes, naglakas loob na lokohin ako, kaya kailangan niyang magbayad. Hindi ako makikipaghiwalay, walang kasalanan si Bea. Ang may kasalanan ay ang mga nagtago ng katotohanan. At saka, naipahayag ko na sa publiko ang kanyang pagkatao. Mahal ko siya. Gusto kong mamuhay ng maayos kasama siya. Ikaw, nababaliw ka na ba? Alam mo ba talaga kung sino siya? Siya ay napakasama, na pati si Patricia Reyes ay itinakwil siya, isang babaeng may masamang reputasyon, at may pusong ahas. Hindi ako papayag na magpakasal siya sa pamilya Santos. Kailangan ninyong maghiwalay. Ma, ako ang magdedesisyon sa kasal ko. Hindi ako makikipaghiwalay kay Bea. Hindi talaga. Ang tingin ng iba sa kanya. Hindi ako makikipaghiwalay kay Bea. Hindi talaga. Ang tingin ng iba sa kanya ay problema nila. At saka, hindi ko iniisip na ganoon si Bea. Wala akong pakialam sa mga yan. Ikaw. Paulo, ngayon, hindi mo na ba nirerespeto ang nanay mo? Kung hindi mo gusto si Andrea Lee, pwede kang hanapan ng nanay ng ibang babae. Sino ba sa kanila ang hindi mayaman at mahusay? Hindi ba sila mas magaling ng 100 beses kaysa sa kanya? Ma, nasabi niyo ba ang tungkol sa akin na may anak kahit hindi pa kasal? Kung hindi, kung gayon, niloloko rin natin sila. Ikaw, nababaliw ka na ba? Ano ba ang maganda sa kanya? At ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, bakit sasalungatin ako ni Paulo? Niloko mo si Paulo para hindi makipaghiwalay. Ang galing mo talaga, ha? Sinasabi ko sa iyo. Kailangan mong iwanan si Paulo. Pareho kayo ng nanay mo. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Basta makipaghiwalay ka kay Paulo, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Kung hindi, marami akong paraan para sirain ang pamilya Reyes. Bibigyan kita ng 5 milyong piso. Kung hindi, marami akong paraan para sirain ang pamilya. Tita, hindi ako sumama kay Pao dahil sa pera. Handa niya akong ipagtanggol at gusto ko rin siya makasama ng maayos. Hindi ako aalis. Tungkol naman sa pamilya Pe, pinutol ko na ang ugnayan sa kanila noong ikinasal ako. Ikaw.
Sobrang ganda. Itong Misty, ang ganda talaga. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong art style. Oo nga, maganda rin ang plot. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung sino ang salarin. Parang lahat sila ang salarin. Talagang Snowdin Mansion style. Ang ganda ng suspense. Author, mag-update ka na. Hindi ko inakala na ganito kaganda ang reaksyon sa comics na ito. Pero, sino kaya ang tunay na salarin? Huwag mong sabihin hindi alam ng fans. Ako rin hindi ko alam. Magandang araw po. Kayo po ba si Teacher Sia Tian, ang author ng Misty? Kayo po, Magandang araw po, Teacher Sia Tian. Ako po ang editor mula sa Star Moon Publishing House. Ang comics ninyong Misty ay sumikat ng husto online. Gusto naming mag-alok sa inyo ng full-time contract at suportahan kayo ng buo. talaga po? Siyempre, ang aming publishing house ay nagpo-promote ng maraming sikat na comics artist. Maaari po ba kaming humingi ng inyong contact details para magkita tayo at pag-usapan ng detalyado? Kapag nakapag-sign na ako ng kontrata, matutupad ko na ang aking pangarap, tama? Sige po. Paolo, sumikat ang comics ko. May publishing house na gustong mag-sign sa akin. Di ba? Alam kong kaya mo yan. Comics. Hindi ba yan ay pagguhit lang sa bahay? Walang silbi. Kontrata. Anong kontrata? Ang mga babae ay dapat nasa bahay lang, gumagawa ng gawaing bahay, nag-aalaga ng asawa at mga anak. Ma, ano po ba ang pinagsasabi niyo? Walang silbi. Ilang daang taon nang lumalaban ang mga kababaihan para lang magkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa labas. Paano sa inyong paningin ang pagkakaroon ng pangarap at trabaho ng isang babae ay walang silbi? Ang iba siguro ay hindi, walang silbi. Pero ikaw na sinungaling, nagpakasal ka bilang kapalit at pinutol mo ang relasyon mo sa iyong ina. Ang isang tulad mo, ang comics na ginawa mo, ay basura. Mas mabuti pang alagaan mo ng maayos ang bahay. Saka, magkano ba ang kikitain mo sa comics na yan? Mas marami pa ba sa kalahati ng kinikita ni Paulo? Ma, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pangarap ni Bea ang comics. Dapat natin siyang suportahan. Pangarap. Ano ang pangarap? Makakain ba yan? Kung mahal kita, hindi ako magiging tulad ng gumagapang na bulaklak na ginagamit ang iyong mataas na sanga para magyaba. Matagal nang sinabi ni Shooting, kung gusto ninyo na ang inyong manugang ay isang full-time housewife, pasensya na, hindi ko siya kayang mahalin sa ganoong paraan. Kami ay magiging mga puno na maaaring maging sandalan ng isa't isa. Bea, Ikaw. Kung ayaw ninyong makita, akong pumirma sa publisher. Huwag na kayong manood, dahil pipirma talaga ako. Hello, sa inyong lahat. Ako si Summer, ang author ng Misty. Ngayon, nagla-live ako dito para makipag-usap sa inyo tungkol sa Misty, kasama na ang art style at takbo ng kwento. May gusto ba kayong sabihin? Hi, buhay si Ate Summer. Mamamatay na ako. Ang ganda na nga ng drawing. Ang ganda pa ng tao. Salamat po sa pagmamahal ng lahat ng fans, pero sana po mas bigyan ng pansin ang Misty. Bakit walang love story? Feeling ko, bagay na bagay, ang bida at ang pulis na second lead. Sa totoo lang, tungkol sa love story, hindi pa ako masyadong magaling mag-develop. Pwede kayong magbasa ng fanfiction. Ang Misty ay isang suspense na comics. Kung dadagdagan ng love story, baka hindi maganda. Ate, may secret identity ba? Ang kapitbahay. Sobrang na-excite ako. Ito ay malalantad sa huli. Pwede kayong maghintay ng panatag. Ate, kailan ilalabas ang Misty? Gusto ko ng pirma mo. Inihahanda na po. Ang book signing ay sa ika-10 araw ng susunod na buwan. Sige po, hanggang dito na lang ang usapan natin ngayon. Paalam. Bakit? Bea Reyes, bakit ka? Nagpakasal kay Paulo Santos. Papa, lumilipad na ang saranggola. salamat po sa inyong pagdalo. Sa press conference na ito, dito ko po lilinawin na ang pagtagas ng produkto ng aming kumpanya ay pawang gawa-gawa lamang. Ang press conference bukas ay magaganap sa takdang oras. Sa panahong iyon, makikita niyo ang tunay na specs ng produkto. Ito ay hindi tugma sa datos na lumabas sa ebidensya. Pangalawa, kung may pagtagas sa produkto ng aming kumpanya, hindi ba't mas mabilis ay report sa investigating body? Pangatlo, ang mga litratong ito ay peke mula pa sa simula. Sir Santos, bakit ninyo po sinasabing peke ang mga litratong ito? Hindi naman pumukhang napa ang mga ito. Ako ang biktima sa insidenteng ito. Hindi ko pa napuntahan ang mga lugar na ito. Ang mga litratong ito, kahit malabo ang pagkakagawa, halata pa rin ang bakas ng pagkapis. Art student po ako, kaya agad ko itong nakita. Kung hindi kayo naniniwala, kahit sinong CES expert ay makikita rin ito. PS. Sir Santos, paano ninyo po mapapatunayan na ito ay napa? Pwede ninyong tingnan ng mabuti ang litratong ito. Ang posisyon ng ilaw sa litratong ito ay nasa kanang itaas, ngunit ang mukha ng tao ay may direktang ilaw. Ang ganitong uri ng litrato ay tiyak na pinagsama-sama sa isisi. Naniniwala akong mayroon na kayong sagot sa inyong isipan. Pananagutin ko ang nagpakalat at gumawa ng mga bagay na ito. Pananagutin ko sila. Sa huli, mayroon na gustong ipahayag sa inyong lahat.
Ang babaeng ito ay ang aking asawa. Kasal na kami. Hindi siya isang lickster at lalong hindi siya kung sinong tao lang. Ang comics na ginawa niya, sumikat pa. Magkakaroon pa ng book signing. Unang palapag ng Majestic Mall. Sige. Gusto mong magkaroon ng book signing? Pues, sisiguraduhin kung ang book signing mo ay hindi matutuloy. Hello. Ako ito. Kailangan ko ang tulong mo sa book signing ni Bea. Sirain mo lahat ng poster. Sige. Pagkatapos nito, gusto ko ng 800,000 piso. Basta matulungan mo ako, handa akong magbayad ng kahit magkano. Bea, sigurado ka bang hindi mo ako kailangan na samahan ka? Hindi na kailangan. Trabaho ko ito. Kaya kong ayusin. Dapat hiwalay ang trabaho at huwag kang mag-alala. Bea, kami ni Juan Juan ay nasa bahay at susuporta sa'yo. Anong nangyari? Ginang Reyes. Ang book signing na ito ay baka hindi matuloy. Lahat ng makina sa venue ay nasira. Ang aming mga tao ay nakikipag-ugnayan din sa pulisya para hanapin ang salarin. Pero, naipahayag na ang balita. Malulungkot ang mga fans kung hindi nila ito makikita. Oo nga po. Ano ang gagawin natin? Wala na rin tayong venue ngayon. Kung ganoon, kailangan na lang nating humingi ng paumanhin sa mga fans. Hindi pwede. Hindi nito mapapakalma ang galit ng mga fans at saka, makakaapekto rin ito sa Wala na po tayong mas magandang solusyon. Kung ibabalik natin ang tiket at pamasahe, sobrang taas ng gastos natin. ganito na lang. Ang mga fans ay umaasa na makita ang mas maraming detalye ng Mist. Pwede akong mag-live stream dito at gumuhit ng isang extra chapter bilang regalo para sa Pasko. Ibibigay ko ito sa mga fans. Ano sa tingin mo? Talaga po, napakagandang balita po yan. Salamat po, Ma'am Bea. Pero, hindi ka ba gumuguhit ng extra chapters? Pero, wala nang mas magandang paraan. Tulungan niyo po akong ihanda ang mga draft. Pati na rin ang mga hand-drawn sketch. Sa ganitong paraan, ang mga sketch ay pwede ring maging sorpresa para sa mga fans. Sige po, ipapahanda ko po agad. Humihingi po ako ng paumanhin dahil sa pagkakamali. Maraming problema ang nangyari sa book signing venue. Kaya hindi ito matutuloy ng normal. Dito, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Tapos na ba sa pagyukulang? Paano naman ang aming mga nawala? Ngayon, bibigyan ko ang Mist ng regalo para sa Pasko. Iguguhit ko ang extra chapter nito ng live. Ang hand-drawn sketch ay magiging sorpresa para sa inyong lahat. Si Bea. Hindi siya karapat-dapat na maging isang cartoonist. Ito ay gawa ng Oxide mula sa bansang Arcadia. Kung ang nilalaman o ang art style ang pag-uusapan, halos parehong-pareho ito sa Mist. Ano? Plagiarism. Plagiarism. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang atake na ito. Ang aking mga gawa ay pawang bunga ng aking pagsisikap. Ginuhit ko ito bawat stroke. Tungkol naman sa gawa na sinasabi mo, nakita ko na nga iyon. Pero ang plagiarism, hindi ko alam kung saan nanggaling ang paratang na iyan. Dahil inamin mong nakita mo na, kahit hindi ito plagiarism, ang Mist ay hindi mo rin naman buong-buong ginuhit. Plagiarism. Kung ganoon, sasabihin ko rin na kinopya ng mukha mo ang mukha ko. Ano ba ang definisyon mo ng plagiarism? Ang art style ng comic na ito, pati na rin ang storyline, ay walang anumang pagkakahawig sa Misty. Sa pinakamarami, ang character set ang may kaunting pagkakahawig kung ito ay may tuturing na plagiarism. Kung gayon ang mundong ito ay isang malaking plagiarism. Tigilan mo na ang pagdadahilan. Nakakatawa, hindi ka pa siguro nakakabasa ng comic, no? Pareho ang art style. Bulag ka ba? Tama, ipagtatanggol namin si Idol Summer hanggang kamatayan. Teka, pagkatapos mong siraan ang isang, aalis ka na lang? Ma'am Maria. Ma'am Maria, Sir Paulo.
May gusto po ba kayong pag-usapan sa akin? Mayroon akong gustong itanong sa'yo. Ano po iyon? Tatanungin kita kung bakit mo ipinakalat ang maling chismis tungkol sa Xicor. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Talaga? Gusto mo bang tingnan kung ano ang nasa loob ng dokumento? Hindi ko yan ginawa. Ako. Sa ganitong sitwasyon na, magpapalusot ka pa rin. Gusto mo bang tumawag kami ng pulis? Patawad. Hinahangaan ko lang si Paulo. Nalito lang ako sandali. Patawad. Patawad. Bea, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Tutal, ang Zycorp naman ay walang natamong anumang pinsala, di ba? Patawarin ka? Maria, noong nagkakalat ka ng chismis sa labas, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ako. Ang batas ang magbibigay sa iyo ng nararapat na parusa. Magpapanggap ka pa ba? Kanina pa ako nakaramdam na pamilyar ito. Mukhang, ang leksyon noong nakaraan ay hindi pa sapat, ano? Ano ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto kong mangyari? Sinira mo ang book signing ko. Sinira mo ang napakaraming kagamitan ng organizer. Tapos tatanungin mo ako kung ano ang gusto kong mangyari. Anong ebidensya mo? Na ako ang gumawa nito. Ako ay nagsumbong lang. Na ikaw ay nagnakaw ng gawa. Anong ebidensya mo? Na ako ang gumawa nito. Dito, ay may TCC. Gusto mo bang tingnan? Ikaw. Bea. Patawad. Nagkamali ako. Sana ay maging mapagbigay ka. Nalito lang ako sa pagkakataong ito. Patawarin mo na ako. Pangako, hindi na mauulit. Patawarin ka? Noong pinunit mo ang poster ko, sinira ang kagamitan at siniraan ako ng plagiarism. Bakit hindi mo naisip na patawarin ako? Noong sinisiraan mo ako sa harap ni Hana at sinisira ang relasyon namin ni Paolo, nakalimutan mo na ba ang lahat ng yan? Hindi. Hindi ko ginawa. Maria, iniisip mo pa rin na ito ay sa pagitan lang nating dalawa? Kahit mapatawad pa kita, hindi rin papayag ang organizer, kaya umalis ka na. Bakit hindi pa bumabalik si Mama? Babalik na siya agad. Binabati kita. Naghanda pa pala kayo ng ganito. Siyempre, ito ang una mong book signing. Kanina, pinanood namin ang live stream. Oo nga. Hindi ko akalain na ganoon pala si Ginang Wen. Sobrang nag-alala ako. Mabuti na lang. Mabuti na lang at maayos na ang lahat. Bea Reyes, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Ma, ako ang magdedesisyon sa kasal ko. Hindi ako makikipaghiwalay kay Bea. Hindi talaga. Ang tingin ng iba sa kanya, problema na nila yon. At hindi ko iniisip na ganoon si Bea. Wala akong pakialam sa mga yan. Ikaw. Paulo, hindi mo na ba ako iginagalang ngayon? Kung ayaw mo kay Sofia, makakahanap ako ng ibang babae para sa iyo. Sino sa kanila ang hindi mayaman at may kakayahan? Hindi ba sila mas magaling ng 100 beses kaysa sa kanya? Mama, sinabi mo po ba sa kanila ang tungkol sa pagkakaroon ko ng anak na hindi kasal? Kung hindi po, panloloko sa kasal din yan. Ikaw, nababaliw ka na ba? Ano ba ang maganda sa kanya? At ikaw, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako sasalungatin ni Paulo? Nakuha mo pang lokohin si Paul para hindi makipaghiwalay. Ang galing mo talaga, ha? Sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong iwanan si Paulo. Pareho kayo ng nanay mo. Hindi ba pera lang ang gusto mo? Kapag nakipaghiwalay ka kay Paul, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Kung hindi, marami akong paraan para sirain ang pangkat de la Cruz. Tita, hindi ako kasama ni Paul dahil sa pera. Handa niya akong ipagtanggol at gusto ko ring makasama siya ng maayos. Hindi ako aalis. Akala mo ba sa ganyan, makakapag-stay ka na, managinip ka? Bea Reyes, pinabayaran mo ako ng napakaraming pera, hindi kita palalampasin. Bea Reyes, siya ang nanay ni Paulo Santos. Gusto mong manatili sa pamilya Santos, hindi ba? Managinip ka, mukhang galit na galit ang nanay ni Paulo Santos kay Bea Reyes. Ang isang tulad mo, ay hindi karapat-dapat pumasok sa aming pamilya Santos. Kung ganoon, may paraan na ako. Papa, lumilipad na ang saranggola. Salamat sa inyong pagdalo. Sa press conference na ito, dito ko lilinawin na ang pagtagas ng produkto ng aming kumpanya ay walang katotohanan. Ang press conference bukas ay magaganap sa takdang oras. Sa panahong iyon, makikita niyo ang tunay na specs ng produkto. Hindi ito tugma sa leak data na nasa ebidensya. Pangalawa, kung may leak product ang aming kumpanya, hindi ba mas mabilis kung i-report ito sa investigating body? Pangatlo,
Ang mga litratong ito ay peke. Sir Zai, bakit niyo po sinasabi peke ang mga litratong ito? Hindi naman po mukhang na-edit ang mga ito. Ako ang taong sangkot sa isyong ito. Ang mga lugar na ito, hindi ko pa napuntahan. Ang mga litratong ito, bagamat malabo ang pagkakagawa, halata pa rin ang bakas ng pagkapis. Nag-aral ako ng fine arts, kaya agad kong nakita. Kung hindi kayo naniniwala, kahit sinong eksperto sa isisi, ay makakakita rin. PS. Sir Zai, paano niyo po mapapatunayan na napa ang mga ito? Maaari niyo pong tingnan ng mabuti ang litratong ito. Ang pinagmulan ng ilaw sa litratong ito ay nasa kanang itaas, ngunit ang mukha ng tao ay direktang nailawan. Ang ganitong uri ng litrato ay tiyak na pinagsama-sama sa isisi. Naniniwala akong mayroon na kayong sagot sa inyong mga puso. Pananagutin ko ang mga nagpakalat at gumawa ng mga bagay na ito. Sa huli, gusto magbigay ng isang anunsyo sa inyong lahat. Ang babaeng ito ay ang aking asawa at kasal na kami. Hindi siya isang tagapagbunyag ng sikreto at lalong hindi siya kung sinong tao lang. Kayo po ba ang ina ni Ting Chen? Ako nga, ikaw. Ako si Wenzin, ang dating guro ni Wanwan. Sayang, hindi na ako ipinagpatuloy ni Ting Chen. Bakit? Siguro ay, iniisip niyang nakakasagabal ako sa relasyon nilang mag-asawa. Gusto pa nga ni Wanwan na maging nanay niya ako noon, pero wala akong ganoong kapalaran. Alam ko na talagang hindi marunong magpatawad si Linzik siya. Kung mahal kita, hindi ako magiging tulad ng gumagapang na bulaklak na nagpapakita ng sarili sa iyong matataas na sanga. Matagal nang sinabi ni Shuti, kung gusto niyo po na ang inyong manuga ay isang full-time na asawa, pasensya na, hindi ko siya kayang mahalin sa ganoong paraan. Magiging puno kami na magkasamang aasa sa isa't isa. Zixia, Kung ayaw niyo po akong makita, pumirma sa publisher, wag na lang po kayong tumingin. Dahil pipirma pa rin ako. Ikaw. Ngayon, ganyan ang ginawa niya sa isang guro. Hindi ko alam kung paano niya kami pakikitunguhan ni Wanwan sa hinaharap. Mukhang mas lumala ang galit niya kay Linzik siya. Mabuting bata, ano ang iniisip mo tungkol sa aming si Ting Chen? Kuya Ting Chen, ang gwapo niya. At napakagaling pa. Bagamat isang guro, mas mabuti pa rin kaysa kay Linzik siya na walang ginagawang matino. Siya na nga. Anak, gusto mo bang magpakasal kay Ting Chen? Hindi po yata tama. Kasal na po. Si Kuya Ting Chen. Huwag kang mahiya. Tutulungan ka ni tita. Ting Chen, makinig ka sa akin kung makakaisip tayo ng paraan para isipin ni Ting Chen na may relasyon kayo. Tiyak na aalis. Si Linzik siya ng kusa. Tita, hindi po yata tama. Hindi po ba masyadong kawawa si Kuya Ting Chen? Para sa iyong kaligayahan. Para sa dangal ng aming pamilya, Zai, walang masama doon. Kaya, gagawin natin ito. Ting Chen, alam ni Mama na samobra na ako. Sa susunod, hindi na ako manggugulo kay Zixia. Mama, nagbago na po ba ang isip nyo? Oo nga, hanggang ngayon. Ano pa ba ang hindi ko maiintindihan? Magpakasaya kayo sa inyong buhay. Mas mahalaga iyon kaysa sa lahat. Ting Chen, huwag mong sisihin si Mama. Para sa ikabubuti mo lang ang lahat. Kumain ka na, anak. Ito lahat ang paborito mo. Ma, ikaw. Paolo. Ate Elena. Anong nangyari kay Kuya Paul? Pagod ba siya? Siguro, marami lang siyang nainom sa trabaho. Tulungan mo siyang bumalik sa kwarto para magpahinga. Tatawagin ko ang katulo para magluto ng pangtanggal ng hangover. Guro Maria, bakit mo inaalalayan ang tatay ko? Guro Maria, anong ginagawa mo? Anong nangyari sa tatay ko? Lasing ang tatay mo. Inaalalayan ko siya para magpahinga. Pero parang hindi po gising ang tatay. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi. Nasa panganib si tatay. Pupuntahan ko si Ate Bea. Ate Bea, dali. Ipinapasok ni Guro Maria, si tatay sa kwarto. Maria, anong ginagawa mo? Alam mo ba na, ang pagsira sa kasal ng iba ay krimen din. Gusto mo bang makulong ng ilang araw? Inaalagaan ko lang si Kuya Paulo, para kay Ate Elena. Bakit ka nagsasalita, nang walang alam? Inaalagaan? Kailangan mo bang magsuot ng ganyan para mag-alaga? Hindi ka pa ba aalis sa bahay ng mga Santos? Bie, asawa ko. Ang init ko. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang ipablotter kita sa pagpasok ng walang paalam?
Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Bie. Bie Reyes. Sige na, lumabas muna tayo. Ikaw si Bie Reyes. Kilala mo ako. Kakapulot ko lang nito. Siguro nahulog mo. Parang naliligaw ka. Anong ginagawa mo rito? Salamat, may hinahanap ako, pero hindi ko nakita. Kaya mo ba? Kaya ko. Bie, isa kang henyo sa pagpipinta. Ang init ko. Paolo. Ako. Bie, hindi ako lasing. Gusto kita. Huwag mo akong iwan ha. Manatili ka sa akin magpakailanman. Bakit ikaw? Ikaw ang nagdala kay Maria dito, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan. Malapit nang magising si Paolo. Kapag gising na siya, malalaman mo ang totoo. Anong gusto mong mangyari? Anong gusto kong mangyari? Si Paolo ay sarili mong anak. Nakipagsabuatan ka sa iba para lasingin siya. Tapos tatanungin mo ako kung anong gusto kong mangyari. Anong karapatan mong husgahan ako? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya. Walang magandang mangyayari. Kung mananatili siya sa babaeng tulad mo, kailangan ninyong maghiwalay. Gusto mong maghiwalay kami? CJ, sasabihin ko sa impossible. Tingnan mo ito. Ito ang mga litrato ni Paulo at Maria. Noong magkasama sila, hindi ka talaga mahal ni Paulo, Bea Reyes. Ngayon, dapat ka nang mag-impake at umalis, di ba? Ang obvious ng i-face. Akala mo maniniwala ako. Kayo. CJ, ngayon, malinaw kong sasabihin sa inyo, ako ang legal na asawa ni Paolo Santos. Kung maghiwalay kami, kukunin ko ang kalahati ng kanyang ari-arian. Kukunin ko ang kalahati ng shares at ibebenta. Sa magiging maayos pa ba ang Santos Group noon? Binabantaan niyo ako. Kayo po ang unang nagplano laban sa akin. Tanggapin niyo o pareho tayong matatalo. Kayo po ang pumili. Ma, Sige. Naiintindihan ko na. at saka. Bibigyan ko si Bea ng isa, ingrandeng kasal. Sige. Bie, may sasabihin ako sa'yo. Wala akong pagkakataong sabihin ito. Ano iyon? Gising na ang nanay ni Sofia. Sabi ng doktor, maganda ang paggaling niya. Sa susunod na linggo, mailalabas na siya sa liig. Ano? Alam ba ni Sofia ang tungkol dito? Hindi ko pa sinasabi sa kanya, baka hindi niya matanggap. Si Sofia ay isang matalinong bata. Siguradong miss na rin siya ng nanay niya. Pero kami pa rin ang magiging magulang niya. Hindi namin hahayaang maramdaman niya na pinabayaan siya. Paolo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano bumuo ng isang tunay na relasyon para sa akin. Kahit ang pamilya ay peke. Sa hinaharap, magiging ganito ka pa rin ba? Ang buhay natin.
ay mas gaganda pa. Magkasama rin nating papalakihin si Sofia. Ang iyong comics ay mas gaganda rin. Hindi ba't marami pa tayong pupuntahang lugar para mag... Congratulations sa aking mahusay na comics artist. Ang unang edisyon ng benta ay lumampas na sa 100,000. Paano niyo nalaman? Hindi ko pa sinasabi. Sinabi po sa akin ni Papa. Gumuhit pa nga po ako para sa inyo. Halika, Sofia. Halika. Sofia. Matulog ka na. Ayos na. Hindi naman ito sira. Bakit hindi lumilipad? Sofia, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nakaupo dito mag-isa? Hindi lumilipad ang saranggola na ito. Sira na ang saranggola na ito. Gusto mo bang palitan natin ng bago? Ayoko po. Ito lang po ang gusto ko. Bakit ito lang ang gusto mo? Kasi po, ito ang bigay sa akin ni Papa. Regalo po sa kaarawan ko. May paraan si Ate Bia para mapalipad ulit ang saranggola na ito. Talaga po. Naman, tara, ayusin natin ang saranggola. Opo. Una, aayusin natin ang mga sirang bahagi. Pagkatapos, babaguhin natin ang disenyo. Sige na, Sofia, labas tayo at subukan, okay? Sige po. Anong ginagawa nyo? Inaayos po ni Ate Bea ang saranggola ko. Anong ginagawa ninyo? Si Ate Bea po, inaayos po ang saranggola ko. Malapit na itong maayos. Ang bait-bait ni Ito ang kaligayahan na pinapangarap ko. Sa wakas, nakuha ko na. Bea, nakahanap po si Ma'am ng ebidensya laban sa Women's Virtue Academy sa pang-aabuso nila sa mga estudyante. Sa Women's Virtue Academy, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Bea Reyes, malupit at walang awa. Sobrang sama ng ugali. Dito ko ipinapahayag na ang relasyon namin bilang mag-ina ay tapos na. Dito ko ipinapahayag na ang relasyon namin bilang mag-ina ay tapos na. Ma, Simula ngayon, hinihiling ko sa mga guro ng Women's Virtue Academy na parusahan siya ng husto. Basta't matanggal lang ang mga tinik sa kanyang pagkatap at maibalik ang aking ampon, ang katarungang matagal nang hinihintay. Ay handa akong gawin ang lahat ng paraan. Ma. Sige po, pupunta na po ako. Mahal, may kailangan po ako. Umalis sandali. CJ, kontakin mo lang ako anumang oras. Palagi akong nasa tabi mo. Ang aking tunay na ina, para sa kanyang ampon, ipinadala ako sa Women's Virtue Academy at pinahirapan ng 3 taon. Nakakatawa talaga. Ma, ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo.